Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isinusulong sa Senado ang panukalang layong pababaan ang 12% value-added tax o VAT upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sa Senate Bill No. 1552 o ang VAT Reduction Act of 2025 ni Senator Erwin Tulfo, mula 12% ay nais nitong pababain sa 10% ang VAT na aniyay paraan upang mapagaan ang gastusin ng mga mamamayan at mapalakas ang kanilang kakayahang bumili. Ani Tulfo, ang pagbaba ng VAT ay maaari ring maghikayat ng mas mataas na paggastos na magpapasigla sa ekonomiya. Binanggit din niyang kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na VAT sa Timog Silangang Asya, kaya't makakatulong ang panukala sa pagpapalakas ng pagiging competitive ng bansa sa rehiyon. Matagumpay na naisagawa ang peace dialogue at paglagda ng ceasefire agreement sa Barangay Bacat, Sharif, Saidona, Mustafa at Barangay Dasikil, Mamasapan ng Maguindanao del Sur nitong Enero 4. Naging posible ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng matibay na koordinasyon at kolaborasyon ng iba't ibang ahensya at sektor sa panguna ng MILF-CCCH sa gabay ni Chairman Sir MP Butch Malang, katuwang ang 6th Infantry Battalion MPS-SSM at ang Peace, Security and Reconciliation Office o PSRO BARM. Layunin ng kasunduan na maiwasan ang karahasan, mapanatili ang kaayusan at palakasin ang tiwala sa pagitan ng mga sektor ng komunidad. Isang malinaw na patunay ito na sa pagkakaisa at pagtutulungan makakamit ang tunay at pangmatagalang kapayapaan. Inaresto si retired AFP Major General Romeo Poquiz kaugnay ng kasong inciting to sedition na isinampa laban sa kanya. Sa kanyang pagdating sa NAIA Terminal 3 mula sa isang family trip sa Thailand kaninang alas 8 ng umaga, agad siyang hinainan ng warrant of arrest na inisyu ng Quezon City RTC Branch 77. Kaugnay ng kanyang pag-oorganisa ng mga protesta laban sa katiwalian na ginanap noong Nobyembre. Si Poquiz ang convener ng United People's Initiative, isang grupo ng retired military officers na nananawagang bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagka-aresto ay agad siyang dinala sa CIDG-NCR headquarters sa Camp Crame, Quezon City. Tinawag naman ni Poquiz ang pag-aresto sa kanya bilang panggigipit, pangharas at pananakot ng gobyerno. Saad pa ng abogado nitong si Attorney Ferdinand Topacio, magsasampa sila ng kaso sa arresting police officers dahil sa pagharang sa kanila na makausap ang kanilang kliyente. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.